Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin po kayo, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito. Salamat po, Panginoon, na sa pagkakataong ito, Lord, bigay mo kami ng pribileyo na ikaw nga po ay muli na naman papurihan, pasalamatan at dakilain, O God. Salamat po sa mga pagpapalang ibinigay niyo po sa amin sa araw-araw. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa bawat isa. Salamat po sa buhay na meron kami ngayon, Panginoon God. Thank you, Lord, sa lahat ng ito, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin nawa anuman po nakita niyong karamihan sa aming puso at isipan. Lord, patawarin niyo pa kami upang maging karapat dapat kami sa pag-aarap sa inyo, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon, patuloy nga po, Panginoon, nawa kami po ay gabayan ng banal na Espiritu upang kami po ay makapagpuri ng taos puso sa iyo, Panginoon agad. Ikaw nga po ang patuloy na mapurihan, mapasalamatan at madakila, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin po kayo, sambahin po kayo. Ito po ng aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Sige nga po muli, isang malakas na palakpak para sa atin. Napakabuti po ng Panginoon kasi muli narito po yung bawat isa para magbigay po ng papuri sa Kanya. Parang kailan lang po, linggo, no? Tapos Miyerkules na kaagad, tapos mamalayan natin linggo na kaagad. Ang bilis po ng araw. Tapos yung ibang tao parang parang babangon. Parang routine na lang po yung nangyayari sa buhay po nila, hindi na mamalayan yung oras. Pero po tayo, mapalad tayo kasi alam po natin kung kanino po tayo nabubuhay. Kung para kanino po tayo nabubuhay. Amen. At sa Panginoong Jesus po natin natatagpuan yung layunin po natin. So, at ang layunin po natin ay to give Him praise. To give Him glory. Amen. So sa hapon pong ito, sa gabi pong ito, bigay po natin yung best na magagawa natin para sa ating Panginoon. Hallelujah. Muli isang malakas na palakpak. Can we give Him the best clap offering that we can give? Hallelujah. Yes, Lord God. We are here, Lord God, to praise You, to worship You, to glorify Your name alone. Hallelujah. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Indak po natin ang ating katawan. Bigay po natin yung papuri na nararapat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise You, Son of God, I love You. Holy Ghost, I come to worship You. Let's sing that. Father God, I praise You. Father God, I praise You. Son of God, I love You. Holy Ghost, I come to worship You. You give me reason to live. You give me hope that I need. I will never cease to praise You, mighty God. You give me joy in my heart. You give me peace in my mind. Forever I exalt You, mighty God. Minsan ba, Father God, I praise You. Father God, I praise You. Son of God, I love You. Holy Ghost, I've come to worship You. Father God, I praise You. Son of God, I love You. Holy Ghost, I've come to worship You. Give me reason. You give me reason to live. You give me hope that I need.
worship the Lord. Hallelujah. Let's just feel His presence in this place. Hallelujah. Tunay nga na we have this God-shaped vacuum in our heart that nothing in this world can feel but only God. Hindi natin matatagpuan sa anumang bagay dito sa mundo. Tanging sa Panginoong Jesus lamang natin matatagpuan. Only He can satisfy us. Only He can restore us. Hallelujah. So tonight, let's just come to Him. Let us just focus on Him and give Him yung praise, yung worship na deserve niya. And let's just say na, Lord, narito kami, Panginoon. Walang ibang ninanais, Lord God, kundi maranasan ang iyong presensya. O banal na Espiritu, kumilos ka. Nais ka po naming maranasan. Fill each one of us, Lord God. Fill us with your Holy Spirit, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Holy Spirit, come. Holy Spirit, move. It's Jesus. All we want is more of you. All we desire is you, oh God. Hallelujah. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasures, but all those things will never be enough. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. As we sing this song, let's sing it with all our heart and say that nothing in this world can satisfy us, Lord. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world. I could gain the world and all its treasures, but all those things will never be enough. Please turn on.
fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. Mga kapatid, tayo ay lumapit sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya that it is Him that fills us. Sabi ng Panginoon, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, siya rin ay lalapit sa atin. If we seek Him, we will find Him. If we seek Him with all our heart. Hallelujah. So tonight, let's just come into the Lord with an honest, humble heart. Na Lord, wala po kaming ibang kailangan sa aming buhay. Higit sa anumang bagay, material dito sa mundong ito, Ikaw, Panginoon, ang aming kailangan. Tanging Ikaw lamang, Panginoon, ang aming kasapatan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. It is your love. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. It is your presence. It is your presence in my life that satisfies. We need your presence, Lord. It is your presence in my life that satisfies. It's Jesus. It is only you that we desire, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon. Sa presensya mo, Panginoon, may kapayapaan. Sa presensya mo, Panginoon, may kagalakan, Panginoon. Kagalakan hindi maisalarawan, Panginoon. And we love, Lord God, to be in your presence, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, hear our songs, Lord God, our worship to you, Lord Jesus. For you alone, Panginoon. Ito ay para sa iyo, Panginoon, at tanging sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, na maluwalhati, Lord God, sa aming kalagitnaan. You deserve the honor, the glory, all the praises, our worship, Lord God. Hallelujah. And we are here, Lord God, not just singing songs, Lord God, pero Lord, kalaki po nito, Panginoon, ng aming puso, Panginoon. Na sinasabi, Lord God, na Ikaw, Panginoon, ay dapat papurihan. Ikaw, Panginoon, ay dapat sambahin, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. You are the peace that guards our heart. You are the peace that guards my heart. My help in times of need. You are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart. So with all my heart I worship, and unto you I
sing for you alone with our hands lift up, hallelujah, nakataas sa kamay, senyales ng pag-surrender natin sa ating Panginoon. And as we sing for you alone deserves the glory, Lord God. Hallelujah. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we love you, and we worship you this day. For you alone, oh God. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Deserve all praise. Worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we love you. Father, we love you, and we worship you this day. Sing, Father, we love you. Father, we love you, and we worship you this day. Oh, Father, we love you. Father, we love you, and we worship you this day. We worship you, Jesus. We praise your name. Hallelujah. Let's open our mouth and sing praises to Him. Praises to Him who deserve it all. Hallelujah. Yes, Lord God, you deserve our worship. You deserve our praise. You alone, you alone, oh, you alone, Lord God. We exalt you. We glorify your name, oh Jesus. Hallelujah. Come on, let's praise Him. Let's command our soul to bless His name. Hallelujah. Oh, bless the Lord, oh my soul. Praise His name. Glorify Him with all your heart. Holy Spirit, come and fill us, Lord. Fill us with your presence. It is you that we need. It is you that we need in our lives, Lord. And we want more of you, more of your presence, more of you in our lives, Lord. Hallelujah. Every part of us, Panginoon, bawat bahagi ng aming buhay, Panginoon, aming inaalay sa iyo, Lord God. Naalay po namin, Panginoon, ang buong buo, Panginoon, ang aming puso. Ang aming isipan, Panginoon. Ang aming lakas, Lord God.
Naririto kami, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. And fill us, Lord God, with your presence, Lord God. Hallelujah. Apart from you, Lord God, we can do nothing, Panginoon. Kami ay nananangan lamang, Panginoon, sa inyo, O Diyos. Sa kalakasan ng gagaling sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Sa biyaya mo, Panginoon. Sa habag at awa mo, Panginoon. Salamat, Lord God. Dahil, Panginoon, sa iyong biyaya, kami, Panginoon, ay nakakatayo, nakakapagbigay ng papuri, Panginoon, at pagsamba, Panginoon, sa iyong pangalan, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito sa iyong pagsama, Panginoon. We know, Lord God, that you are here in our midst, Lord God. For you inhabit the praises of your people, Panginoon. And you said in your word, Panginoon, 2 o 3, Panginoon, nagkakatipon sa iyong pangalan, naroon ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya, Lord, we know, Lord God, that you are here, Lord God. And you're moving, Lord Jesus. You're changing our hearts, Lord Jesus. As we sing praises, as we sing songs kanina, Panginoon, Lord, alam po namin may ginagawa ka, Panginoon, sa aming buhay. May binabago ka, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. At Lord, tinutugon mo, Panginoon, yung panalangin, Panginoon, ng bawat isa po sa amin. Patuloy nga, Panginoon, na samahan mo po kami. Lahat ng aming ginagawa, Panginoon, kung wala, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, baliwala, Panginoon. Everything is meaningless, Lord God, but you, Lord God, in you, Lord God, we find our purpose, Lord Jesus. We find the reason, Panginoon, kung bakit kami nabubuhay. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil natagpuan mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord Jesus. Thank you for your presence. Hallelujah. You refresh us, Lord God, with your presence, Lord God. Thank you, Jesus. And Lord, sa mundong ito, Lord God, it can leave us dry, Lord Jesus. But in you, Lord God, we have this cup, Lord God, that will run dry, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo, Panginoon, ang papuri. Sa iyo lamang, Panginoon, pagsamba. Hallelujah, Jesus. Glorify your name, Lord God. Sabay po natin basahin ng confession. Ang pagpapalit na nagawa sa krus. Si Jesus ay pinarusahan upang tayo ay mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo gawing matuwid sa kanyang katwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makihati tayo sa kanyang kasaganaan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makabihagi tayo sa kanyang kalwatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang mapasa atin ang pagtanggap ng Ama. Si Jesus ay hiniwalay sa pamamagitan ng kamatayan upang tayo may kabit sa Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabihin ng mga naligtas, ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, iniligtas, nilinis at binanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katwiran, inilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa kanyang kalwatian. Ang diablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay inaayos sa pamamagitan ng banal dugo ni Jesus. Nagapi ko si Satanas sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng aking patotoo. At hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamayan ng diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y patuloy na nilinis mula sa aking mga kasalanan.
Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y pinawalang sala, ginawang matuwid para bagang hindi nagkasala. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y binanal at nilaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y may lakas ng loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy na sumisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Amen. Praise the Lord. Tayo muna po yumuko, tayo po muna yung manalangin sa Panginoon. Sige po. Kung ano man po ang ating ginagawa, ay tigil muna tayo sandali. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Amang Diyos, marami pong salamat sa iyo pong biyaya, sa buhay at kalakasan na iyo pong ibinigay sa amin. Salamat po Lord sa kagandahan ng iyong kalooban. Salamat sa mahabang pasensya na iyong ibinibigay sa amin. Marami pong salamat. At sa gabing ito, marami pong salamat sa iyong Santong Espiritu na nagdala sa amin sa lugar na ito upang kayo'y kausapin, upang kayo'y sambahin, purihin, upang makasama ang aming makapatiran, makapellowship namin at makasama mamaya sa dasalan. Panginoon, sa aming pag-aaral din ng iyong salita, dalangin po namin, turuan mo kami, gabayan mo po kami at patuloy ang iyong kalooban ang siyang masunod sa buhay po namin. Pakalinisin mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan. Patuloy po kayo maghari at manguna. Marami pong salamat, Panginoon. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Magandang gabi ho sa ating lahat. Okay, nagugutom na ba kayo? Hahagutom na. Nagugutom na. Okay, so tayo po'y dumako sa ating pong pag-aaral ang salita ng Diyos. Sa pagkatandaan po natin, ang salita ng Diyos, ito yung ating inspirasyon. Kaya pag nagdarasal tayo, pag walang salita ng Diyos, kulang. Kaya pansinin niyo sa banal na kasulatan, kapag ang Diyos ay gagawa ng himala, bago siya gumawa, ang salita niya ay kanyang ipinangangaral. Okay, so tayo po'y tumako, Philippians chapter 4, Verse 6, mula sa Magandang Balita, 2nd edition. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nais kong basahin sa NIV version. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Magpalain tayo ni Lord sa pagkabasa ng kanyang salita na ating papamagatang may title tayong The Power and Purpose of Prayer. Ang kapangyarihan at layunin ng panalangin. So nakita ho natin sa ating binasa, sinimulan sa salitang huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay. Alam po ninyo, itong ating panahon, talagang maraming magpapabalisa sa atin. Maraming mga sitwasyon, problema, pagsubok sa buhay natin na hindi natin pwedeng ayawan, hindi natin pwedeng takbuhan, sapagkat mismong si Jesus bago umakyat dun sa langit, sinabi niya, here on earth ay mayroong pagsubok, trials, persecution, tribulation. So, ang Panginoon ay nagsasabi sa atin na mga bagay na pwedeng mangyari. Pero ang maganda, binibigyan po tayo ng Diyos ng paghahanda. Sabihin po natin paghahanda. Sino rito ang nagdarasal magsabing amen? Kailan kayo huli nagdasal? Ha?
Okay, so siguro sa inyo, huling nagdasal kanina. Kanina, kinalabit ko si ate, si ate, nagulat pa. Nagdadasal pala. Sorry. Okay. Kala ko kasi natutulog lang kayo eh. Nagdadasal pala yon. Okay. So, tandaan po natin, prayer is our lifeline, our direct connection to God. It is where we bring our joys, worries, thanks, and needs. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang panalangin ay ang ating lifeline o ugnayan po sa Diyos. Dito natin ibinabahagi ang ating mga kagalakan, yung ating mga alalahanin, yung ating pasasalamat, maging yung ating mga pangangailangan. Ang malungkot lamang po, maraming tao sa ating panahon, pagdating po sa pagdarasal at pananalangin, nagda-diet na rin. Di ba? Pag sinabing nagda-diet na sa panalangin, ang panalangin ho ay paminsan-minsan na lamang. Maiksi. Ang iba naman ay pagkahaba-haba, pero sa hinaba-haba ng dasal, wala nang laman yung dasal. So, napakahalaga ho sa buhay natin na maunawaan po natin na ang panalangin ay may layunin. At ang panalangin may kapangyarihan. Amen po ba yon? Okay, ngayon po pag-aaralan po natin, ano ba yung kapangyarihan ng panalangin at ano ba ang layunin nito sa buhay natin? Tingnan po natin. Mahalagang makita po natin ito. Number 1, prayer is both a command and a privilege. Ang ibig sabihin ng panalangin po ay utos at pribilehyo. Kaya pag tayo nananalangin, ito po kasi dapat gawin kasi utos po ng Diyos. Sa banal na kasulatan, kapag sinabing utos, ito po ay hindi choice. Mananalangin ako pag gusto ko, pag ayoko, hindi ako mananalangin. Ang panalangin ay isang kautusan. Amen po ba yon? Kaya nga ho, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Panginoon ay nagpaalala sa atin na nagturo, ano ba ang panalangin? Ang magandang halimbawa natin at modelo ng panalangin, walang iba kung hindi sino? Sino po? Si Jesus. Kaya ang sabi niya sa Book of John, I have set you an example that you should do as I have done for you. Ang ibig sabihin, ang Panginoon, nagpakita siya ng halimbawa. Kapag sinabing halimbawa, ito ang ating gagayahin. Kaya ang tawag sa Kristiyano, gaya-gaya. Tumingin ka sa katabi mo, sabihin mo, gaya-gaya. Yes. Pag sinabing Kristiyano, ginagaya si Kristo. Hindi yung pagpapahaba ng balbas, hindi yung pagpapasuot ng magagandang damit, kundi yung ugali, yung asal, yung puso, yung motibo sa pananalangin. Amen po ba yon? Ayaw po natin na kapag humarap tayo sa Panginoon at sasabihin natin, Panginoon, papasukin niyo po ako sa langit. Nagdarasal po yon. Pero ang sabi ng Matthew 7:21, anong sabi? Hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Sapagkat ang sabi doon, marami magsasabi, Panginoon, pero sabi ni Lord, hindi ko kayo kilala. Ang nakikilala ng Diyos at pinakikinggan ng Diyos ay yung sumusunod sa kanyang kalooban. At kapag nagdarasal po tayo, ito'y utos na dapat sundin, hindi po pakiusap. Amen po ba yon? At ito ho ay isang pribileyo na ibinigay ng Diyos sa atin na pag nananalangin ka, alam mong mayroong sumasagot. Amen po ba yun? Tingnan po natin. Halimbawa ng Panginoong Yesus sa Mark chapter 1:35, siya po yung nagpakita siya po yung nag-dawn watcher po ito eh. Sino po yung mga dawn watcher dito? Anong oras po nagsisimula yung dawn watcher niyo? 5. Okay. So, sabi po sa Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark. Madilim pa. Anong ginagawa ni Jesus? Bumabangon siya, umaalis sa kanyang tahanan, pumupunta sa isang lugar na tahimik o sa burol o bahala ka kung saan mo mamili. Si Lord ang pinipili niya ay bundok o burol na kung saan tahimik. At doon po siya nananalangin. Amen po ba yun? Mahalaga po yung panalangin, pati lugar ng pinananalanginan. Bagamat sinabi ng banal na kasulatan, pray without ceasing, manalangin kayo lagi kahit saan, pero mahalaga na meron tayong solitary place. Sabi nga sa Bible, pumasok ka sa iyong kwarto, sarado mo yon. Ibig sabihin, ikaw ay magkakaroon dapat ng isang meeting place kung saan ka-appointment mo si Lord. Amen po ba yon? Kasi pagka ganon, mahalaga siya sa iyo.
Hindi yung tira-tirang panahon, kundi ito ay panahon para sa iyo, Panginoon. Umulan man o umaraw, kahit gaano ako kaabala, magdarasal at magdarasal ako. Palapakan mo natin ang Panginoon diyan. Si Lord, very busy yan. Pero nakita natin, bago gumawa ng himala, nagdarasal. Pagkatapos gumawa ng himala, nagdarasal. Bago matulog, nagdarasal. Dumating yung bagyo sa dagat, lulubog yung bangka, anong ginagawa ni Jesus? Natutulog. Bakit? Kadarasal lang eh. Amen? Kaya pag nagdadasal ka, huwag ka nang mag-alala kung ano mangyari, hindi papayagan ng Diyos lumubog ang bangka mo. Amen po ba yan? So, napakahalaga po niyan. Okay. So, tandaan po natin that prayer is more than asking. It is engaging in a relationship with God. Sabihin natin, relationship. Yung panalangin daw po ay hindi lamang paghingi, kundi pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung pakikipagrelasyon sa Kanya. Kasi pag nananalangin ka, kung minsan humihingi ka lang, ang tanong, gaano kalapit yung puso mo sa Kanya? Yung relasyon mo sa Kanya, gaano kalalim? Amen po ba yon? Masarap kapag yung ating pagkilala sa Lord napakalalim, hindi yung napakababaw. Pansinin niyo, pag meron kang mga kaibigan at meron kang the best friend mo sa dinami-dami nila, palagay ko hindi mo makakalimutan yung pinaka-the best friend mo. Amen po ba yun? Sa Panginoon, kahit marami tayong kaibigan, marami tayong kakilala, hindi natin makakalimutan si Lord. Kailangan makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Amen po ba yun? So mahalaga, mayroong relationship. At iniimbitahan tayo ng Diyos sa isang panawagang lagi kayong humanap at humingi sa akin. Anong sabi ng banal na kasulatan? Humingi kayo at kayo'y pahihindian? Hindi. Ang sabi, bibigyan. Ano ho? Kaya pag humingi ka sa Diyos, bibigyan ka, hindi ka pahihindian. Ano yung sumunod na sinabi ni Lord? Humanap kayo at kayo'y pagtataguan ng Diyos. Ganun ba? Hindi. Pag hinanap natin ng Diyos, masusumpungan natin siya. Kasi I believe kung minsan, merong mga humahanap sa'yo, bakit hindi ka makita? Pinagtataguan mo. O di ba? Sino ba yung mga pinagtataguan natin? Kayo na nakakaalam niyan. Pag alam mo dumadaan sa kabilang purok, hindi ka dadaan sa purok 2. Sa purok 1. Di ba? So, humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Eto pang maganda. Kumatok kayo at ang pinto'y isasara para sa inyo? Hindi. Bubuksan ng Diyos. Kapag tayo nananalangin sa Lord, bubuksan at bubuksan ng Diyos ang kanyang kaharian. Amen po ba yun? Ang sabi pa rin dito, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Alam niyo yung salitang paghingi, paghanap, at pagkatok, ito po'y hindi one time na kumatok ka, di nagbukas, di bahala ka kung ayaw mo magbukas. Ito po ay continuous. Sabihin natin continuous. Kaya pag nananalangin tayo, ito po'y tuloy-tuloy. Kahit sabihin mo, parang ipinanalangin ko na nakaraan na ito, ba't uulitin ko na naman? Kasi ang panalangin ay tuloy-tuloy na pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng iyong pangangailangan. Kaya yung dasal na tinuro ni Lord, give us this day our daily bread. Bakit di sinabi ng Diyos pang 2 taon na? Para meron ng reserba. Hindi, ang sabi ni Lord, manalangin ka sa pagkain, yung pagkain sa araw na ito. Kasi ang concern ng Panginoon, hindi yung chicha, hindi yung chibog, hindi yung pagkain. Ang gusto ng Diyos, makita niya yung mga kumakain. Makita niya yung mga anak niya na nagkakasama-sama, nagfe-fellowship, kapiling niya. Di ba yung mga magulang ganon? Yung mga magulang, ang ating mga pangarap, yung mga anak natin makasama natin. Lalo na kapag mga anak nyo naglayasan na, malalaki na, gusto mo minsan kahit 1 taon, makikita mo sila. Pag alam mo darating si bunso, darating si panganay, magluluto ka ng paboritong ulam niya. Si Lord, ganun din. Ibig sabihin, kaya doon sa verse na ito, sa Matthew 7:7, sa Holy Bible, easy to read version, idiniretso na ang salitang, continue to ask, and God will give to you.
Continue to search and you will find. Magpatuloy kang humingi, magpatuloy kang humanap, at ang sabi ng sumunod po ay, continue to knock and the door will open for you. Alam nyo, ting mababasa ko itong verse na ito, naaalala ko yung tatay ko. Meron ba kayong mga bisita na walang ginawa kundi pasyalan at kumatok sa pintuan ninyo? Ha? Meron bang kumakatok sa bahay ninyo? Yung hindi sa titigil hanggang di mo buksan ang pintuan. Meron ba ganon? Meron. Yung tatay ko na nabubuhay, basta Lunes yan, natutulog kami dito sa malayo, sarado. Ay, katok ng katok dyan yan, hindi titigil yan hanggang di binubuksan. At ang maganda sa tatay ko, alam niya kung saan kami natutulog. Kukuha ng bato, babatuhin talaga. Di magigising ka. Bakit? Kasi ang isip ng tatay ko, hindi ako aalis dito nang hindi ako pinagbubuksan. Kahit ayaw mong pagbuksan, magbubukas ka. Bakit? Nakakaya sa kapitbahay, may nambabato. Pansinin po, ganun po tayo. Kapag tayo po ay dudulog sa Panginoon, hindi ka hihinto, hindi ka titigil. Kahit parang imposible, magpatuloy ka dahil sa Diyos, walang imposible. Palapakan natin ang Panginoon dyan. Kaya lagi ho natin tatandaan, huwag kang magsawang magdasal, magpatuloy-tuloy kang manalangin. At ang sabi nga ng verse, yes, whoever continues to ask will receive. Whoever continues to look will find. And whoever continues to knock will have the door opened for them. Amen? Kaya yung original yan, yung tuloy-tuloy na pagkatok at paghahanap sa Kanya. Hindi ka naghahanap sa Kanya dahil sa ibibigay niya, kundi hinahanap mo siya dahil mahal mo siya at alam mong mahal ka niya. Yung mga blessing, bonus na lang ng Diyos sa atin yan. Amen po ba yon? Kasi pag nakita ng Diyos na mahal natin siya, ang Diyos iba kung magmahal, nagbibigay. Amen po ba yon? Subok na yan. Doon nga sa John 3:16, sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, anong ibinigay niya? Si Jesus. Amen po ba yon? Ibinigay niya ang bugtong na anak niya. Ibig sabihin, for God so loved the world that He gave. Dahil umibig siya, nagbigay siya. At kapag umibig tayo sa Kanya, magbigay tayo ng panahon sa Kanya. Nagtataka, bakit hindi ako binibless ni Lord? Paano kayo bibless? Napakatamad mo magdasal. Dinadayet mo, pati magdadasal, dinadayet mo. Tumingin ka sa katabi mo. Huwag kang mag-diet sa kasal. O sa dasal. Kasal tuloy na sabi ko. Okay. So, nahalaga po ito mga kapatid, ha? Okay. You parents, sabi dyan, you parents, if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Pag humingi ba ng tinapay yung anak ninyo, bibigyan mo ba ng ahas? Palagay ko hindi. Pag ang anak mo ba ay humingi ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? Yung kanina, bibigyan mo ba ng bato? Hindi. Of course not, sabi niya. So, if you sinful people know how to give good gifts to your children, ang maganda, how much more will your Heavenly Father give good gifts to those who ask Him? Amen po ba yun? Isipin natin kaya ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya wag tayong magtatampo sa Diyos. Pag meron tayong mga kahilingan na hindi pa ibinibigay, wag kang magtatampo sa Diyos. Bakit? Sapagkat yung kahilingan mo, inihahanda pa ng Diyos. Kumbaga, niluluto pa. Tumingin ka sa katabi mo, baka gutom na yan. Niluluto pa. Amen? Yun, lagi nating iisipin yung kasi nagmamadali tayo. Kasi kailangan ko na. Alam nyo, habang ikay nagreklamo at naiinip, lalong napapatagal. Pero pagka inaasahan mo na mahal mo siya at mahal ka niya, hindi ka maiinip, magulat ka, nandyan na. Hindi mo mapansin ang bilis ng pagdarating ng blessing. Pangalawa, prayer brings peace amidst problems. Ang ibig sabihin, nagdudulot ang panalangin ng kapayapaan sa gitna ng suliranin, ng mga problema. Kaya po si Apostol Pablo, palagi ko siya po ay naging balisa sa kanyang panahon. At nakita niyang kabalisahan ng mga kapatiran, kaya ang sabi niya sa pambungad, huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay. Bakit? Kasi
pag nabalisa tayo, nawawala tayo sa align. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Saan? Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At, ito yung blessing At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sabihin natin, kaisa ko si Kristo. Kaya lagi natin tatandaan, kaya tayo hindi payapa, kaya magulo ang isip natin kasi hindi natin ibinibigay sa Kanya ang ating kabalisahan. Pag ibinigay mo sa Kanya, hayaan mo na siya. Matulog ka, manalangin ka, at kung di ka makatulog, baka sabihin, Lord, sige, magbasa ka muna ng Biblia. Lagi natin sasabihin sa Panginoon, Lord, ano man ang dumating sa buhay ko, marami pong salamat kasi mabuti po kayo. Amen po ba yan? Palakpakan natin ang Diyos na mabuti. Praise God, napakabait at napakabuti. Pangatlo, prayer transforms us and our perspective. Ang ibig sabihin, binabago ng panalangin ang ating mga isipan, ang ating mga buhay, ang ating mga pananaw. Kasi pag tayo nananalangin, alam nyo, ang tunay na panalangin ay hindi nagsisimula sa malalaking kahilingan natin sa Diyos. Kundi ang tunay na panalangin ay nagsisimula kahit maliit lamang. Halimbawa, Lord, pupunta po ako sa bayan, mamamalengke. Ingatan mo po yung sasakyan ko. Ingatan mo po yung daan. Naway mabili ko po ang bibiling kong tama doon sa palengke. Mga simple. Pagising sa umaga, Lord, salamat, buhay po ako. At ako po yung nakapagpupurit, nakapagpapasalamat. Ingatan mo po ang araw kong ito. Mga simple. Doon sa mga simpleng panalangin na yon, yun ang gustong-gusto ng Diyos. Amen po ba yan? Ibig sabihin, hindi mo siya nakakalimutan. Kasi madalas ang panalangin, pag may mabibigat ng panalangin, wag, hindi yun talaga. Okay, sabi diyan, prayer aligns our will with God's will. Alam po ninyo, kumbaga sa motor o sa sasakyan, kapag wala sa align ng sasakyan mo, ano mangyayari? Hindi magandang i-drive ang bigat Nauupod agad yung dapat hindi pa upod. Bakit? Kasi wala sa align. Amen po ba yun? Kaya kailangan naka-align yan. Kailangan nakatama, naka-align yan sa kalooban ng hindi yung kalooban mo, kundi yung kalooban niya, naka-align yun. Alam mo ba ninyo na hindi aksidenteng bigyan tayo ng Diyos ng free will? Hindi masama yun. Kaya ang gusto ng Diyos, yung will mo, ay i-align mo sa will niya. Yung bang susunod ako sa kalooban ng Diyos dahil gusto ko. Yun, hindi yung, kailangan sumunod lang gusto niya Kailangan uma-align yung ating kalooban sa kalooban niya. Kaya nung si Jesus Christ nag-pray in the Garden of Gethsemane, anong prayer niya? Lord, kung maaari, ilayo mo sa akin ang paghihirap na ito. Ito ang aking kalooban. Mahirap Pero sa bandang dulo, pero hindi yung kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Inia-align. Amen po ba yun? Kaya kailangan naka-align po tayo lagi. Hindi lamang po yan. Sabi po rito, it strengthens our faith and trust in God. Pinalalakas ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pag lagi kayo nananalangin, nagdarasal, hindi dahil prayer meeting lang, yung ugaliin natin, yung lagi kang nakikipag-usap, ang lakas mo. Amen? Kahit maraming gustong bumagsak na mga problema dahil ang Diyos ay kasama mo at lagi mong kadasalan, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Amen? Ganyan po ang Diyos pag nananalangin. Kaya yan ang nagagawa ng panalangin. Through prayer, we gain wisdom and courage. Sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng karunungan, nagkakaroon tayo ng tapang, lakas ng loob, harapin ang mga bagay o mga pagsubok sa buhay natin. Sino rito marami mga pagsubok ng pinagdadaanan? Huwag kayong mag-alala, mas marami pang darating. Pero ang tandaan natin, okay lang. Dahil pag ang Diyos kasama natin, sigurado magtatagumpay tayo. Malapakan natin ang Lord dyan. Kaya magpatuloy po tayo, huwag tayong hihinto, huwag tayong titigil. Okay, pangapat, prayer opens the door to God's power. Ang ibig sabihin, pag tayo nananalangin, binubuksan ng panalangin ang pinto sa kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin, wala tayong kapangyarihan sa sarili. Wala tayong kakayanan sa sarili.
Kaya pag nagdarasal tayo, binubuksan ng Diyos ang kanyang kalangitan at yung kanyang kapangyarihan ay pinadadaloy sa atin. Kaya may kanta tayo, My life is in you, Lord. My hope is in you, Lord. My strength is in you. Meron pang kanta from the Bible na kinanta ni Don Moen, Let the weak say I am. Let the poor say I am. Inaamin mo, Lord, weak ako sa sarili ko. Kaya kailangan po kita. At ang kahinaan kong yan, papalitan mo ng kalakasan mo. Lord, mahirap po ako. Pero dahil sa iyong kayamanan, pinayaman mo po ako. Amen? Nagkakaroon ng palitan, nagkakaroon ng usapan. Okay, sabi nga rito, kung titignan po natin, many miracles and victories start with prayer. Alam po ba ninyo, ang unang prayer meeting ay nabuo o ang unang simbahan in the time of Peter ay nabuo dahil sa sama-samang panalaginan. Nagkaroon ng mga himala. Pasin niyo sa Bible, wala kayong mababasang nagkaroon ng himala nang walang nagdarasal. Amen? Sapagkat, ang pagdarasal at paghingi sa Panginoon ng gabay, siyang nagbibigay ng kapangyarihan at himala sa ating buhay. Amen po ba yon? Kaya marami mga himala from the Bible na kung babasahin natin in the Old Testament, in the New Testament, maging sa ating panahon, makikita natin nagagawa ng panalangin. May mga patotoo tayo mga kapatiran dito. Ang mga patotoo, ang daming pagsubok na pinagdaanan, akala mo hindi na kaya, pero hanggang ngayon nandito. Amen? Bakit? Sapagkat doon pinatutunayan kasi hindi tumitigil sa pananalangin. Kaya habang may problema at pagsubok sa buhay na patuloy kang magdasal, tibali nang maubos ang lahat, pero wag mong uubusin ang pagtitiwala mo sa Diyos. Amen po ba yan? At yun ang magbabalik ng mga bagay na nawala para sa atin. Acts chapter 12 verse 5. Tingnan po natin. Si Peter, anong sabi? Nakulong po siya. Sapagkat sa panahon na yon, talagang pag ikaw ay Kristiyano, dinadakip, kinukulong, pinapatay. So si Peter ay ikinulong at kinabukasan, siya po ay hahatulan. Pero ano ang ginawa ng church? But the church was earnestly praying to God for him. Kaya mahalaga yung prayer meeting. Lalo na kapag may kapatid tayo na may pangangailangan, kaya doon sa ating mga, alimbawa, doon sa ating mga messenger, mayroong problema, pwedeng isabihin, tapos ipinapanalangin natin. Tama ho ba yun? Kaya nakikita po natin kahit sa women, sa men, nakita ko may mga problema, ipinagdarasal namin. Huwag kayong, lahat ng problema, Lord, pray for me, pray for us. Kung gusto nyo specific, sabihin mo, pero kahit baka nahihiya ka, Lord, dalangin, halimbawa, lagpas sa Facebook, problema po ako ngayon, Panginoon, gabayan mo po ako, I need prayer. Ay, pag nakita namin, pag-pray namin yun. Amen ba yun? Meron bang gano'n na naglalagay sa Facebook? Di ba yung mga prayer? Yung maganda yung gano'n, yung nangangailangan. Meron nang nakita, Lord, may problema ko financially, 5,000. Sino kayo magbibigay sa nakabasang ito? Bahala na ho kayo. Pero alam po ninyo mga kapatid, yung prayer mahalaga. Kasi si Peter nakakulong, yung church nagdarasal. Pag may problema ang kapatiran, tayong wala pang problema ang magdadasal para sa kanila. Pag tayo naman na may problema, sila naman na magdadasal para sa atin. At ang Diyos ay tuwang-tuwang sagutin po tayo. So, nakakulong si Peter, ang church ay nagdarasal, gabi. Ito, the night before Herod was to bring him to trial. Kasi may trial talagang haharapin yan. Anong ginagawa ni Peter? Natutulog siya. Merong bantay na 2 sundalo, nakatanikala ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa. May gwardiya na naman na nakabantay. Nasa kaloob-looban siya. So napakaraming magdabantay ng mga, alam po ninyo, mga matitinding Roman soldiers yan. Hindi mo matatakasan yan. Ang mga soldiers na yan, nilagay doon para magbantay. Pero makita natin, habang natutulog si Pedro, nagdarasal ang simbahan, narinig ng Diyos ang panalangin, nagpadala ng Diyos ng anghel, nagkaroon ng liwanag sa kulungan, si Pedro lang ang nakakita. Hindi nakita ng mga kawal.
Kasi si Lord talagang may pagkakataon na papakita siya sa mga gusto niyang pagpakitaan. Amen? Kasi mo, siguro ang gwardiya nakaganyan, lumiwanag ang ilaw, si Pedro lang nakakita, yung mga gwardiya nakaganyan, hindi naman binanggit na sila nabulag. And then ang sabi po dito, makikita natin, ginising ng anghel sino? Si Pedro. Huy! Gising! Gumangon ka! Alam niyo ang sabi ng original na pagkasali ng verse na ito, ang tulog daw ni Peter ay tulog mantika. Alam niyo yan? Kahit sampalin mo yan, hindi magigising yan. Bakit? Ay tulog na tulog eh. Makikita mo, si Peter nakakulong, tulog na tulog, ang church nananalangin, gising na gising. Bakit kaya natutulog si Peter sa kabila ng siya'y may kalagayang nakakulong? I believe, sabi ni Peter, Lord, matutulog ako. Alam kong ikaw ang bahala sa akin. Alam kong may church na nananalangin para sa akin, kaya alam ko magtatagumpay ako. Kaya kailangan natin yung prayer sa isa't isa. Amen po ba yun? Kailangan ko ng prayer, kailangan namin ng prayer, kailangan nyo ng prayer, kailangan natin magdasal sa isa't isa. Ayun na. Ginising, natanggal yung tanikala sa kanyang mga kamay. At pagkatapos, sabi ng angel, suot mo yung damit mo, magsandalyas ka. Si Peter naman ginagawa, bawat sabihin ng angel. Ngayon, ang sabi rito, sumunod siya, pero wala siyang idea kung anong ginagawa niya. Para bagang lumalakad ng tulog. Imagine mo, suot mo damit mo, suot mo sandalyas mo, sumunod ka sa akin, ganun siya ng ganun. Makipagkita ko ninyo? Ngayon, akala niya kasi vision o kaya panaginip. Kasi tulog na tulog siya eh. Ngayon, pag titignan po natin, siguro malayo-layo na yung lakad niya. Wala na yung angel, nakalabas na siya eh. Now I know without a doubt that the Lord sent His angel and rescued me. Ang tanong, paano nagpadala ang Lord ng angel para iligtas si Pedro? Kasi sino pong nanalangin? Yung church. Amen? Kaya kailangan ang church laging nagdarasal para sa church natin, sa leadership natin, sa bawat isa sa atin, sa grupo natin. Kailangan ng dasal ng bawat isa kasi matindi ang labanan po ngayon. Okay. When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John. Anong ginagawa ng mga tao sa bahay ni Mary? Many people had gathered and were praying. Nagdarasal pa rin sila. Anong dasal nila? Ingatan mo si Pedro, palayain mo si Pedro, iligtas mo si Pedro. Nagdadasal yung church. Ayun na nga, naligtas na. Nakalaya na. Ngayon, ang sabi rito, kumatok ngayong si Pedro. Ngayon, ang nagbukas doon, asawa ni Berhel. Ay, Roda eh. Ano? Peter knocked at the outer entrance, and a servant girl named Rhoda came to answer the door. Sino yan? Siguro gano'n, sino yan? Sabi ko, si Pedro, sino pa ba? When she recognized, naalam, si Pedro nga yun Tuwan-tuwa siya. Anong ginawa niya? Binuksan niya ba yung pintuan? Hindi binuksan eh. Anong ginawa? Talagang excited. Pedro! Si Pedro nasa pinto. Si Pedro nasa labas. Kinausap yung mga nagdarasal. Ngayon, ang problema naman sa mga nagdadaksal, na maligtas at makalaya si Pedro, ayun na nga, nagdududa pa. Sabi sa babae, sabi kay Rhoda, wala ka ata sa sarili mo. Nakakulong si Pedro. Siguro sabi ni Rhoda, hindi ba nagdadasal tayong palayain? Nakalaya na nga eh. Pansinin po ninyo, kung minsan ang Christian, hindi pa rin makapaniwala. Naalala ko yung kwento, bagamat alam na siguro ninyo, na yung isang church may katabing beer house. Parang ganito, yung Joyous dati. Maraming nang babato rito. Ang sabi nga ng isang kapitbahay, ay naku, hindi kayo magtatagal sa Joyous. Maingay yan. Pinipetisyon nga tayo eh. Nasa na po yung Joyous? Sarado na, bukas pa tayo. Naalala ko rin, ganun ng kwento rin, ang dalawang may birang sa tabi. Ngayon, lagi nagpe-prayer meeting yung pastor, yung mga member, Lord, dalangin po namin yung maingay na biraw sa labas ay sa katabi namin mawala. Alisin mo sa lugar na ito. Nadidinig ng may-ari ng beer house. Natatawa. Kinabukasan, nasunog yung beer house. Nagdemanda ngayon dun sa pulis.
Sinong dinimanda? Yung pastor, yung church. Anong kaso? Ay, ang mga yan ang may kasalanan, kaya nasunog yung beer house ko eh. Anong sabi ng Diyos? Wala kami kasalanan, hindi namin alam yan. Minsan, yung mga Kristiyano, may himala ng ginagawa ang Diyos, di pa rin makapaniwala. Buti pa yung hindi Kristyan, naniwala na sila ang dahilan kaya nasunog yung beer house. Amen ba yun? Tumingin ka sa katabi mo. Sabi mo, maniwala ka na. Eh, magdadasal ka rin lang, maniwala ka na. Eh, ba't ka pa nagdasal? Napagod ka pa. Pag nagdasal ka sa gabing ito, maniwala kang ibibigay ng Diyos, sinagot ka na. Palakpakan natin ang Panginoon doon. Eh, magdadasal ka rin lang. Biro mo, hindi makapaniwala yung mga alagad. Tapos, angel siguro yun, angel. Eto na. Pero si Peter, katok ng katok, at nung binuksan nga, nakita nila, nagulat sila. Talaga nakakagulat. Tandaan din po natin, prayer is a weapon in spiritual battles. It prepares us to do God's will. Ang panalangin ay ating sandata o panlaban sa spiritual na labanan. Amen po ba yun? Meron pong labanan o digmaan na nangyayari in the spiritual world realm. Hindi natin nakikita. Pero kung bubuksan ang ating mata at ipakikita yung spiritual na labanan, magugulat ka. May mga nagbobombahan na dyan. Dito sa tabi natin, meron dyan, may nagegera na rito, hindi mo alam. Lalo na kung inaantok ka na, ayun yung demonyo, yan, nakaganyan na sa'yo. Ayan, yung mga ganyan ba? Ibig sabihin ng demonyo, ganun yan. Kaya kung bubuksan, mayroong mga digmaan nangyayari, mga espadahan. Tandaan natin, ang labanan ay maipapanalo natin, hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa panalangin. Our fight is not against people on earth. Tumingin ka sa katabi mo. May mga pagkakataon, iniinis ka niyan. Sabihin mo, hindi kita kaaway. Eh, di ba nangyayari yun? Napipikong ka, pero hindi siya ang kaaway mo. Kasi kung yun ang kaaway mo, kung mawawala yan, meron pa rin mga away sa'yo. Amen? Nung araw, pag nakakakita ko ng mga masasama, yung mga nare-rape, sana patayin yan eh. Sana isilya elektrika yan eh. Pero may mga nasisilya elektrika, bakit meron pa rin naglilitawan? Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi espiritu. Kaya tayo nagdarasal. We are fighting against the rulers and authorities and the powers of this world's darkness. May mga, may mga, tawag dito, may mga ranggo yan. We are fighting against the spiritual powers of evil in the heavenly places. Ibig sabihin, may mga demonyo na nagagala sa mundong ito at ang panlaban natin sa kanila, panalangin. Amen po ba yon? Hindi natin kaya yan ng labanan sa labanan ng laman. Hindi talaga sila ang kalaban, kundi yung espiritu na gumugulo sa kapayapaan. Yung espiritu, hindi sa Diyos yan. May mga pagkakataon tayo po'y nai-impluensyahan, pero praise the Lord sapagkat di natin pinapayagan magtagal. Kaya nga may message tayong inihahanda, love is all we need. Pero hindi pa natin may message yan. Yung pag-ibig ang kailangan, hindi yung dunong, hindi yung galing, kundi yung pag-ibig ang kailangan. Sa susunod natin tuturo. So sabi diyan, we are fighting against the spiritual powers of evil in the heavenly places. That is why you need to get God's full armor. Then on the day of evil, you will be able to stand strong. And when you have finished the whole fight, you will still be standing. Alam mo ba ninyo, kung titingnan ka sa katabi mo, bakit nandito pa yan? Kasi hanggang ngayon lumalaban pa rin. At nagtatagumpay pa rin. Ngayon, pag wala na yan, ibig sabihin nag-surrender na. Kaya, sa labanan natin, kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu. Huwag tayong aayaw, huwag tayong hihindi, magpatuloy tayo sa Panginoon. Ganyan po yung armor of God. Pinag-aaralan natin yan. Binanggit po dyan yung sword of the Spirit. Ano yung sword of the Spirit? The Word of God. Ano po yung helmet of salvation na nilalagay sa ulo? Lagi mong tatandaan, ilalagay sa isipan natin, tayo ay niligtas ng Panginoon. Amen? At meron tayong breastplate of righteousness, hindi yung katwiran natin ang magtutuwid sa atin, ang magbibigay ng tagumpay, kundi yung righteousness of God na nasa sa atin. Ano pa? The shield of faith. Ibig sabihin, lahat ng mga duda, lahat ng mga gawa ng kaaway, sinasalag natin ang ating pananampalataya.
Amen? Mga kasinungalingan, ginagamit niya, labanan natin yan. Ano pa? The belt of truth. Ano ba yung gamit ng belt? Ha? Para hindi mahubo. Totoo yan. Subukan mo na may hawak kang espada, may hawak kang shield, maluwag yung salawal mo. Palagay ko habang nakikipaglaban ka, ang nasa isip ko, Diyos ko, salawal ko, baka mahubo pa ito. Di ba? Naapektuhan yung pakikipaglaban mo. Kaya yung katotohanan nagsasabi, ang Diyos ang katotohanan. Amen po ba yun? Hindi yung naririnig mo, hindi yung alam mo, kundi the Lord, siya yung katotohanan. At ang katotohanan, ang pinangahawakan natin. And then, the shoes of peace, yun yung handa tayong humayo, handa tayong magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa ating kapwa. Sa paanong paraan natin gagawin yan? Sinabi po ng sumunod na verse, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsako. Amen? Kaya pag nananalangin ka, minsan dapat medyo parang dramatic. Kung mag-isa ka lang, kasi kung may alam, baka kala may tama ka. Pag nagpe-pray kami, Lord, sa oras na ito, ako po'y makikilaban. Hinahugot ko ang espada na pakikipaglaban. Hinahawakan ko. Kailangan maging ganun ka rin. Subukan niyo pag nagpe-pray kayo, ang iba yung pakiramdam. Amen? Yung bang feeling mo talagang alam mong nasa digmaan ka at alam mong mananalo ka. Kaya iba yung nagpe-pray ng isa rin at Diyos ang nakikinig. Kasi madalas nagpe-pray tayo pag may kasama, pero pag nag-iisa ka na, nagpe-pray ka pa ba? Ang tibay ng isang Kristiyano ay napatutunayan hindi pag-attend ng grupong panalangin, kundi pag siya'y nag-iisa, nananalangin pa rin. Amen po ba yon? Okay. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Magbibigay tayo ng mga magbibigay po tayo ng guide, practical guide. Ayan. How to start a meaningful prayer life. Paano tayo mag-uumpisa sa isang buhay o isang makahulugang buhay panalangin? Okay, pwede nating isulat ito. Una, o kung meron na kayong sinusunod, di maganda. Pero ito, magbibigay tayo ng ilang paraan. Okay, una, understand why prayer is important. Dapat maunawaan mo gaano ba kahalaga ang panalangin. Kasi pag hindi mo naunawa ang mahalaga, hindi ka mananalangin eh. Tatamarin ka eh. Kaya dun sa ating pinag-aralan, ano yung una? Una, prayer is both a command and a privilege. Ang panalangin ay utos at pribilehiyo. Pangalawa, ang panalangin ay nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng mga sitwasyon o problema ng buhay. Pangatlo, prayer transforms us and our perspective. Binabago tayo ng panalangin maging ang ating mga pananaw sa buhay. At pang-apat, ang panalangin ay nagbubukas ng pintuan upang yung kapangyarihan ng Diyos ay dumaloy sa atin at magamit po natin. Yan, dapat maunawaan po natin yan. Kasi alam po niya, pag nagdadrive ka ng motor o sasakyan, kapag alam mo yung tamang paraan ng pagdadrive, hindi ka matatakot. Amen? Alam mo na nasa right of way ka. Alam mo kung paano ka hihinto, alam mo kung paano ka susulong. O kung alam mong nasa right of way ka, mayroong makukulit na sumingit sa'yo, isang batas ng LTO, huwag mong, ano sabi doon? Huwag mong, sige, sinakakalang. Kahit nasa tama ka, maaksidente ka, anong gagawin mo? Pribileyo magkaroon ng lisensya. O ano pa? Yung magandang salita. Huwag mong, sino nakakalam? Nasa tama ka eh. Mali ito eh. Anong gagawin mo? Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman o yung kahit tama ka, kung maaksidente ka, magbigay ka. Amen ba yon? Kaya pagka halimbawa may kasalubong kang ilaw, nakahay, anong gagawin mo? Hello? Pag may nagmamadali, siningitan ka, natatai lang yan. Di ba? Nawawala yung may sasabi ng misis ko, ay, di ba mali yun? Hayaan mo na, tain-tain na siguro yun. Di ba? Yung ganun ba?
matutulog kaysa yung, bakit gano'n? Hahabulin ko siya. Hindi, alayari ka na, nagkakapatayan sa daan. Ibig sabihin dapat ang isang Kristiyano alam kung saan lalagay. Alam kung sinong kalaban, alam kung kailan lalaban. Okay, pangalawa, set a regular time and place to pray. Sino sa inyo may mga regular na panalangin? Sample. Saan? Saan po? Short lang ha. Saan? Anong lugar? Saan kayo nananalangin? Anong oras? Saan kayo nananalangin? Yun yung lugar niya. Sa tulugan niya, doon siya nagdarasal. Sample pa. Sino pwede? Oh. Oh. Ayun. Amen. Mamaya na tayo mag-usap yung parto. Tayong dalawa na lang. Tama yung sinabi. Sino pa rito? Si Berhel. Berhel, ikaw. Saan ka nagpipray? Meron ka bang regular time of prayer at may lugar? Sa higaan. Nakadapa, nakahiga, patulog, nakaupo. Ikaw, Berhilio. Pagkagising sa umaga, bago matulog. Si Kuya Arnel. Iyon. Yan. Alam po ninyo, kapag meron kayong oras, nagiging habit na ninyo, kahit gaano kakapagod, dahil alam mong ito ay regular time, ito yung regular ginagawa. Minsan kapag nag-a-alarm ka ng ganitong oras, dahil nasanay ka na, nauna ka pa sa alarm clock. Pag alam mong ito'y oras ng panalangin, mananalangin ka, lahat ng gagawin mo magtatagumpay eh. Amen ba yun? Si Jesus, busy sa buong mag-apon, madaling araw siya nagdarasal. Yung iba naman sa gabi. Ang mahalaga, meron tayong lugar ng panalanginan. Bagamat sinabi ni Lord, pwede kayo mag-pray kahit saan, iba yung nagpe-pray kang may lugar na ka-date mo si Lord. Diba? Sino rito nag-date? Nakapag-date na ba kayo? Di ba may lugar? O doon tayo sa SM ha? Saan tayo? Sa Max? Wag, mahal doon. Doon na lang sa food court. Ibig sabihin, meron lang kayo kung saan doon kayo nagtatagpo. Alam si Lord, gusto niya, tagpo natin siya sa lugar na napili mo para sa Kanya. Amen ba yon? Pansinin po natin sa Bible. Sino to? Kilala niyo to? Si Daniel. Ilang beses siya mag-pray? Daniel always prayed to God 3 times every day. Umaga, tanghali, hapon. Napakahalaga yung panalangin. Kaya nga ako, makikita natin sa kanya, pagpatuloy natin, 3 times every day, he bowed down on his knees to pray and praise God. Yan po ang ugali niya, yan ang asal niya. At kung magpe-pray siya, even though Daniel heard about the new law, he still went to his house to pray. Saan siya nagpupunta? Sa bahay. Doon yung napili niyang lugar ng panalangin sa bahay. Hindi lang sa bahay, kundi doon sa taas ng bahay, sa upper room. At pagkatapos, bukas yung bintana, pagkatapos yung bintanang nakaharap doon sa Jerusalem. Ang ibig sabihin, wala mang kaming church ngayon. Dahil ang aming Jerusalem ay kinupkob ng kalaban, pero ang aming puso't isipan ay nakapokus pa rin sa Diyos ng Jerusalem. Amen po ba yon? So, ibig sabihin ganon. Kaya nakita natin, ano ang gantimpala sa kanya, sa kanyang pananalangin? Papakain siya sa leon. Kasi naisumbong bawal kasi magdasal Kaya makikita natin, may mga pagkakataon sa buhay natin, paano kung may batas na kapag nagsimba kayo ng linggo, nagkaroon ng ordinansa, lahat ng magsimba sa linggo, sasagasaan ng pison. Sa linggo lang naman, magsisimba pa ba kayo? Naunawaan naman ng Diyos yan. Diba? O kaya ito mas matindi. Alas 9 sa isang linggo, may ayuda 10,000 sa lahat. Saan kayo pupunta? Doon sa ayuda o sa church? Yung iba nahihirapang magdesisyon kahit kunyari lang. Diba? Sa church, kailan? Next month, doon muna ako. Sayang din. Okay, so tingnan natin. Then Daniel bowed down on his knees and prayed just as he always had done. May masamang pangyayari, may magandang pangyayari, may batas, may binago,
hindi maapektuhan ang aking buhay panalangin. Kaya nga, pinakain siya sa leon. Dahil nananalangin siya, hindi siya kinain ng leon. Yan. Amen? So, marami mang leon na nagpaligid sa ating lugar, mga problema, pagsubok, kayang patikumin ng Diyos yan kapag nananalangin tayo lagi. Palapakan natin ang Lord dyan. Hindi naman sinabi ng Bible na si Daniel nung nasa leon, tsaka lang nagdasal. Hindi. Ang pananalangin natin ay paghahanda sa mga darating. Yung panalangin natin ngayon, yan ay sandata natin bukas. Yung panalangin natin bukas ay sandata at katagumpayan sa susunod. Pag hindi ka nanalangin ngayon, talo ka bukas. Kung hindi ka nagdadasal minsan sa isang linggo, edi marami kang talo. Kaya dapat nagdarasal tayo. Ano ho? And then, pangatlo, begin with thanksgiving. Mahalaga kapag tayo nananalangin, may mga salamat po Lord sa lahat-lahat. Isa-isahin mo. Salamat po sa ibon, salamat po sa hangin, salamat po sa higaan. Bagamat may surot, salamat. Lord, salamat po sa pagkain na lagi na lang ito. Pero Lord, salamat pa rin yung iba, walang ganito. Yung kailangan mapagpasalamat, huwag tayo magreklamo. Sapagkat, hindi ka pa humihingi, nagpapasalamat ka na, tuwan-tuwa ang Diyos bigyan ka. Amen? Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, wala pa, nagpapasalamat ka na. Amen? Amen po ba yun? Sabihin po natin salamat. Saan? Yun. Alam po ninyo, ang problema minsan, tulad nung halalan, hindi kayo yung iba lang. Nabigyan na ho ba kayo? Doon sa karte, may nasunog, kuntik nasunog ang kusina. Bakit? May bigayan daw, may bigayan. May sinasaing, nakalimutan, sunog ang kusina. Ang point ko doon, mga kapatid, kung minsan kasi madali tayong mahikayat na mga bagay na gano'n. Minsan sinasabi, hindi, kay Lord ako. Pero baka pag nandyan na, ang blessing, hinihila ka papalayo sa Diyos, nagdadalawang isip ka na. Dapat hindi, madaling sabihin pag wala Halimbawa, ikaw kapatid, handa ka bang halimbawa si Norman, handa ka bang magbigay ng 5 baboy sa ating anniversary ng kalalakihan? Opo, pastor, handa ako. Handa ka bang mabigay ng 1,000? Hindi, pastor Kasi may 1,000 siya. 5 baboy, wala. Madali kasi magsabi, pag wala, pero pag nandyan na, may mga ganon. Biro lang yun, baka tutuhanin mo, pwede rin. Okay, ka-anniversary kami sa July, ang mga kalalakihan. Ang ganda ng pupuntahan namin. Okay. Enter. Pansinin niyo to, ha? Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Papasok pa lamang dun sa pintuan, nagsisimula ka ba lamang manalangin, nagpapasalamat ka na. Amen ba yon? Kailangan ugaliin natin ang mapagsubukan ninyo. Wala kayong hihingin. Magpapasalamat lang kayo. Magugulat kayo. Amen? Amen ba yon? Salamat Lord sa mga blessings, salamat po sa kalakasan, salamat po sa biyaya. Oh sister, salamat. Alam ko, bibigyan mo ko 1,000 pagkatapos ng prayer meeting. Salamat. Hindi ganon. Pagpaparinig yon. Ang ibig sa Lord, salamat, ikaw na ba? Pag nanalangin ka, nagpaparinig ka sa Diyos. At ang Diyos ang magbibigay. Pero pag nanalangin at nagpaparinig ka sa katabi mo, magagalit siya, maiinis pa. Sa Diyos ka magparinig. Amen ba yan? So, mahalaga po yon. Kaya dapat, pagpasok pa lang natin dito, nakangiti. Salamat, andito ko sa prayer meeting ngayon. Salamat, sister, nakita kita ngayon. Salamat po, brother, salamat po. At dapat lagi tayo maging mapagpasalamat. Salamat po. Ano bang ulam natin ngayon? Dinuguan po ba? Yun! Yung ibig sabihin, yung mga kailangan mapagpasalamat, ugaliin natin yan. Okay, sabi rito, pang-4, be honest and sincere with God. Pag nanalangin ka, dapat maging tapat ka. Personal po ito. Kasi minsan, pag nanalangin kang may grupo, baka ibang masabi mo ng hindi maunawaan. May mga panalangin tayo, sa Lord natin aaminin, sa Lord tayo magsusumbong. Sabi diyan, don't hesitate to be open about your struggles. Bakit? Halimbawa, may mga pagkakataon sa buhay natin, meron kang
Sama ng loob o galit. Lumapit ka kay Lord. Ako po'y galit kay ganito. Ako po'y naiinis kay ganito. Alam ko, hindi mo kalooban to at hindi maganda ito para sa akin. Lord, tulungan mo po akong mapalitan ng galit ng tuwa at ng unawa. Amen po ba yon? Kasi pagka ganun tayo, sasabihin ng anak kong ito, bagamat galit, gusto pa rin maiangat ang kanyang sarili. Kailangan umaamin tayo sa Lord. Kailangan sa Kanya lang. May mga time Kanya. Kasi baka hindi maunawaan ng iba. Kaya yun po, yung isusumbong mo, hindi yung iba lang, isumbong mo rin yung sarili mo. Dalawa yan. Isumbong mo yung iba, isumbong mong sarili mo. Sasabihin ng Diyos, kaya ganyan, magugulat ka. Amen? Kaya mahalaga po sa buhay ng Kristiyano, hindi tayo magtatago sa Diyos. Aminin natin lahat sa Kanya. Hindi mo kailangan tumayo sa pulpito. Aaminin ko po, hindi. Casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all, on Him. Hindi naman sinabing aminin mo sa katabi mo. May mga pagkakataong kay Lord mo lang aminin. Kasi siya aayusinan. Amen ba yon? Napakabait ng Panginoon, mga kapatid, tandaan natin. For He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Binabantayan tayo ng Panginoon. Kaya huwag tayo magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Panglima, take time to listen. Dapat pag nananalangin tayo, makinig din tayo. Alam nyo, pag sinabing panalangin, hindi ito ikaw lang ang magsasalita. Hindi po ito isang monologue. Prayer is not a monologue but a dialogue. Yung pakikipag-usap sa Panginoon. Kaya pag nananalangin ka, kailangan hindi parang ritual. Bagamat dito, parang sigurong ritual. Pag nananalangin tayo, sino rito pag nananalangin na mag-isa ganito? Paano kayo manalangin? Paano simulan ng panalangin ninyo? O Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, Diyos ng lupa at ng... Oy, ang ganda nun. Pero may mga alam na ng Diyos yun ay. Pero may mga panahon, Lord, alam kong ang bait mo, ikaw ang lumikha ng lahat, pati ako nilikat ginawa mo. Usap po tayo, Lord. Ang sarap ng ganon. May time na pag nakikipag-usap ka, Lord, kakausapin kita, pwede hubang parang kaibigan lang. Kasi totoo naman, kaibigan natin siya eh. Pwede naman kausapin kita bilang tatay ko. Pwede rin naman. Kaya si Lord tatay na, kaibigan pa, kapat, lahat nasa Kanya. Huwag natin siyang kausapin bilang Diyos lang. Kausapin natin siya bilang Ama natin. Amen? Kaya pansin niyo sa Bible, ang turo ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama namin. Amen po ba yan? Kaya hindi ito monologue but a dialogue. Effective communication means effective listening and talking and mas maraming pakikinig. Kung minsan kasi pag nananalangin tayo, hindi mo na naririnig yung sagot niya kasi nagmamadali ka. May mga time pa nagpe-pray, ganito, maganda prayer, ganito. Sa akin lang, sample. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Ang daming blessing na naman naghihintay sa akin. Lord, kausapin mo naman ako. Makikinig po ako. May time tatahimik ka, meron kang background ng maganda may background ka ng music, yung mga instrumental o Christian song, yung lang, pagka nagpe-pray, tips lang, mga kantang, halimbawa ng mga kanta, We Are an Offering. Ako yun eh. We are an offering instrumental. Ang sarap. Amen? Gawin natin yun. Ang sarap, pagka kumakanta yung may instrumental, nakatahimik ka, magugulat ka. Minsan mayroong maliit na tini na nagsasabing, mahal kita. Parang may yumayakap sa'yo. Tapos pag binasa mo ng Biblia, doon kung saan may bookmark, pag buklat mo, tamang-tama sa'yo yung verse, pinakikitang, mahal kita at hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen ba yon? May mga time dapat ganun tayong manalangin, yung nakikinig, mag-usap po kayo, Lord. May araw naman dapat puro kanta. Sino sa inyo ganon? Sa umaga, pwede puro kanta lang. Kanta ka ng kanta. Mamaya naman, mag-upo ka, dasal ka. Hindi yung kumbaga sa hindi mo, minsan kasi tayong Christian, mananalangin, magdarasal, magbabasa ng Bible, yung bang nagiging ritual na bibigatan ka. Minsan may mga pagkakataon, mananalangin ako sa umaga.
magbasa ng konti ng Biblia sa tanghali ganito. Enjoyin natin. Amen ba yun, mga kapatid? O halimbawa, nagmamotor ka ako, nagawa ko yun, pag nagmamotor, anong nasa, yung mga nagda-tricycle, ano nasa isip pag nagmamotor kayo? No, boundary, makabound. Yung ba? Yung ba yan? Ano, Lord, sana ho, wala akong masakay na senior citizen, napakakuripot po kasi noon. Ganun ba? Ganun ba yung natin? Hindi. Mas maganda pag kasi namamasada ko nung araw, namamasada ko yun, kumakanta pa ako, Lord, salamat po sa biyaya, sa buhay. Tapos may nakasabit dun sa motor ko ng mga Bible verses. Pinabasa ko, mamayang gabi, may Bible study ko. Excited ako, Lord. Ayun. Ang sarap ng araw. Misa ibabalik natin yung ganun. Amen ba yun? Mangusap ka, Lord, sa nakikita. Misa namamasada ka, biglang kakausapin ka ng Lord sa nakikita mo. Naging mensahe mo yung nakita mo. Amen ba yun? So, napakahalaga sa buhay natin, huwag tayo magmamadali sa dasal. Pag nag-iisa tayo. Kasi pag prayer meeting, may oras tayo. Ano ho? Pang-anim, use God's Word in prayer. Pag nananalangin tayo, epektibo, gamitin mo yung salita ng Diyos. Katulad ni Ate Lina. Pag tinanong mo, puro verse ang isasagot sa'yo. Yung ganun ba? Kasi maraming alam na verse. Alam nyo, pag kasi pag nagdadasal tayo, na naririnig ng Diyos ang salita niya, hindi sa makakahindi. Bakit? Salita mo yung kinukot ko mo eh. Kaya yung ating, yung confession, di ba? Kapag yung katawan mo hinang-hinana, parang ayaw mo na, suko na, hindi. Bawat bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katwiran, inilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa kanyang katwiran. Ang diablo ay walang puwang sa akin. Biblical yun. Magugulat ka, lalakas ka. Kunyari, tinatamad ka mag-pray. Sino si Misa tinatamad mag-pray? O, ganito. Lord, tinatamad ako mag-pray. Parang ayoko mag-pray eh. Bakit, Lord? Ganito nararamdaman ko. Yung pala, nagpe-pray na ako nung lugay na yun. Diba? Mamaya, bakit Lord? Parang gusto ko na mag-pray. Kasi hindi, bagamat tinatamad yung isip ko, yung bibig ko, hindi huminto sa pagdarasa. At kinukot ko yung salita ng Panginoon. Sample. Philippians 4:13, Panginoon, nanghihina po ako, pero Lord, I have the strength to face all conditions. Ano mang conditions yan? By the power that Christ gives me. Lalakas ka. Ano pa? And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Tuwing nagdadasal ka at yung salita niya binabanggit mo, sasabihin, Lord, Amen. Totoo yan, salita ko yan. Nung si Jesus Christ sinukso, gutom siya, anong sabi ng demonyo? Kung anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Alam niyo, sa mga panahon ng gutom tayo, diyan tayo madaling tuksuhin. Sa panahon na marami tayong problema sa pera, diyan tayo madalas dayain. Tama ho ba yun? Kasi niyo, pagka hindi tayo gutom, masaya tayo. Pero pag gutom na tayo, naiiba na yung aura natin. Di ba? Pansinin po ninyo. Kaya ho, alam ng demonyo, ang tao pag gutom na iba-isip, kaya lagi ang pagkain ang ginagamit niya sa pagtukso. Si Eva at si Adan, bumagsak dahil sa pagkain. Si Jacob na magkapatid at Esau, ang pinagproblema, pagkain. Marami ho, madalas pagkain. Ano ho? So makita natin, hindi niya, ano sabi ni Jesus? Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. At pagkatapos sabi ng devil sa kanya, if you are the Son of God, he said, throw yourself down. Anong sagot niya doon kanina? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Laging salita ng Diyos ang ginagamit. Ngayon, ang sabi ni Satan, nasusulat. He will command His angels concerning you. Hindi ka papabayaan ng Diyos, ng Ama. Yung angel susuguin, hindi ka matisod, hindi ka masugatan. Anong sagot ni Jesus? It is also written, do not put the Lord your God to the test. Ilang verses na ang alam natin? Ilang verses na ang memorize natin? Meron ba kayo memorize? Oh, wag na, alam ko na. Mamaya tayo mag-usap. Mamaya. Tayong dalawa magtuos tayo. Marami tayong mga verse na alam, pero dapat, katulad ni Ate Lina, marami tayong alam. Kasi may mga sitwasyon na yung verse na yun ang pwede mong gamitin doon. Amen? Naalala ko, merong kaming inatin na patay. May nalulungkot na mga tao. Ay may nagturo, ang itinuro, give your tithes and offering to the Lord.
Mali ata itinuro nito. Kailangan yung salita ng Diyos naka-align. Amen po ba yon? Kaya ibig sabihin, wag natin. Halimbawa, ang Diyos naman ang mag-iingat sa akin. Papatnubayan ako't iingatan. Uuwi ka na madaling araw, walang katao-tao sa daan. Alam mo namang delikado. Hindi ako mahuhulog sa bangin dahil ako iingatan ng Diyos. Ba't sa gilid ka dumadaan? Amen ba yon? Amen ba yun? So, ibig sabihin, do not put the Lord your God to the test. Oo, iingatan ka, pero mag-ingat ka rin. Amen ba yon? Mahalaga po, meron tayong i-align mo yung kalooban niya sa kalooban. Hindi pwedeng gagawin natin yung salita ng Lord, gagawa tayo ng bagay na sumasalungat. Sabi ni Lord, He will command His angel concerning you and they will lift you up in their hands. Sabi nung devil. Pero ano sabi ng Lord? Again, the devil took him to a very high mountain. So, ibig sabihin, 3 tukso sa kanya. At ang huling tukso sa kanya, lahat ng kayamanan ng mundong ito, ibibigay ko sa iyo if you will bow down and worship me. Pera ang ginamit. Ano? Ang pera talaga, napaka-evil niyan. Pwede tayong ilayo niyan, depende sa motibo ng puso natin. Alam niyo ho ba yung madalas madaya, mahilig sa pera? Pero pag hindi ka mahilig, hindi ka madadaya kasi wala kang pera. Di ba? Marami na uso rito, no? Yung mga pastor, nadaya, inaaya pa kami ni Kuya Aris. Uy, ano to, maganda ito ka. Nagbenta ng motor, nagsanla. Naloko sila. Di kami, masaya kami. Bakit? Wala kami naloko sila. Kasi ibig sabihin, ganun ang kaaway. Kaya, masiyahan tayo. Be-bless tayo ni Lord, pero mag-iisip din tayo, ito ba'y sa Diyos o hindi? Huwag tayo sasamba. Ano ho? Ang sabi ng Bible, away from me, Satan. Dapat pinapalayas yan. Ang sabi rito, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Ako ba'y magsisimba o hindi? Sa linggo, ang laki ng kita. Wala akong kita pag magsimba. Mag-offering pa ako. Anong gagawin mo? Rebuke in Jesus' name. Lumayas ka. Tukso ng pera. Oo, wala akong pera sa linggo na yon. Hindi totoo yun. Sabi mo lang yun, ang Diyos ang magbe-bless sa akin. Amen ba yon? So dapat tandaan po natin yan. Worship the Lord your God and serve Him only. Then, the devil left him and angels came and attended him. Pero ang problema, pagkatapos siyang tuksoy ng diablo sa lahat ng paraan, ang sabi ng ibang verse, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Tandaan natin mga kapatid, hanggang tayo buhay bilang Kristiyano, hanggang tayo nananalangin at nag-aatin ng church, hindi siya titigil. Gusto niyang pabagsakin tayo. Kaya bilang Kristiyano, maging matalino po tayo at patuloy tayong magkaroon ng pagtitiwala sa Lord at pagmamahal sa Panginoon at sa kapwa natin. Palapakan natin ang Panginoon. Tumayo muna po tayo. Tayo po ay manalangin sa Lord. Thank you, God. Hallelujah. Tayo pumikit, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon ng matibay na buhay panalangin. Turuan mo po kami magtiwala sa iyong kapangyarihan at pagmamahal. Bigyan mo po kami ng kapayapaan, gabay at lakas upang laging lumapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, marami hong magbibigay sa amin ng kaabalahanan. Marami hong magbibigay sa amin ng kabalisahan. Marami hong susubok at hahamon sa aming pananampalataya. Panginoon, banal na Espiritu, samahan mo po kami. Lukuban mo po kami. Salamat, Lord God, sapagkat alam po namin na kahit kami ho ay madapa, na kahit ho kami ay bumagsak, sinabi mo sa iyong salita, itatayo mo kami. At kung hindi na kami makalakad, kakargahin mo po kami. Ang gusto mo lang, lagi namin kayong kausapin. Lord, sa gabing ito, sa amin pong pakikipag-usap sa iyo sa panalangin, kasama ng grupong aming makakasama ngayon, alam po namin kayo'y nakikinig at kayo'y sasagot sa aming mga dalangin. Pakinggan mo, Panginoon, ang panalangin ng iyong mga anak sa gabing ito. Purihin po kayo sa ngalan ni Jesus.